Eksakto habang nagpupumilit ang koponan na mabuhay, isang nakamamatay na ulan ng matatalas at tila balahibong mga karayom ang bumagsak mula sa itaas. Dahil dito, agad na tinamaan sila Limuyo at Luo Yongjan ng buong puwersa ng atake. Sila ay binalibag at ibinaon sa lupa habang ang brutal na pagsugod ay bumaon ng diretsyo sa kanilang mga paa at kamay. Upang mas lalo pang lumala ang sitwasyon, isang mas matinding patama ang nakuha ni Ma Weiwei. Tumingin siya sa ibaba at mabilis na napagtanto na ang kanyang puso ay katatapos lamang direktang mabaunan ng atake. Sa pagsasamantala sa sitwasyon, isang dambuhalang may pakpak na beast ang bumulusok pababa mula sa kalangitan. Inasinta nito ang matatalas nitong kuko ng diretsyo sa ulo ni Ma Weiwei upang tapusin ang laban. Dahil wala na siyang lakas na natitira upang lumaban pa, dahan-dahang ipinikit ni Ma Weiwei ang kanyang mga mata at tahimik na inihanda ang sarili para sa kanyang huling sandali. Gayunpaman, mismong noong inihahanda niya ang kanyang sarili sa nakamamatay na atake, isang bigla at malakas na tili ang dumana sa hangin. Ang nakagugulat na tunog ay nagpilit sa kanya na idilat ng malaki ang kanyang mga mata sa pagtataka. Bigla, ang mga dambuhalang itim na baging na natatakpan ng mga tinik ay marahas na sumabog palabas ng lupa. Pinalibutan at ginapos ng mga ito ang bumababang predator sa isang mahigpit at matinik na kapit bago pa man ito makalapit sa kanya. Pagkatapos, pinunit ng mga baging ang uhaw sa dugong beast ng ganap na pira-piraso sa ere. Sa pagkatitig sa madugong eksenang iyon, halos hindi makapaniwala si Ma Weiwei sa kanyang mga mata. Desperado siyang nagtaka kung paano sa buong mundo na iligtas ng isang kumpol ng mga halaman ang kanyang buhay. Bago pa man niya masimulang intindihin ang nangyayari, isang kumikinang na pulang tableta ang bumaril ng diretsyo sa hangin. Perpekto itong lumapag sa loob ng kanyang nakabukang bibig. Matapos malunok ang gamot, nagulat si Ma Weiwei nang makitang ang kanyang mga nakamamatay na sugat ay instant na naghihilom. Bukod pa doon, ang kanyang naubos na enerhiya at dugo ay ganap na naibalik. Sa muling pagtayo sa kanyang mga paa, tumingin siya sa paligid sa isang pagkalito, habang nagtataka kung sino ang posibleng may ganoong kahanga-hangang kakayahan sa pagpapagaling. Sa pagtingin sa itaas, sa wakas ay nakita niya ang kanyang tagapagligtas. Nakatayo mismo sa gitna ng dambuhala at gumagalaw na pader ng mga matinik na baging ay walang iba kundi si Lin Zichen. Sa pagkontrol sa nakatatakot na pader ng halaman ng may ganap na kagaan ng loob, tumingin si Lin Zichen sa mga nalilitong nakaligtas. Mahigpit niyang inutusan silang tatlo na matauhan at tumakbo palayo kaagad upang hindi sila hamarang sa kanyang daan. Ang pagbubunyag na ito ay ganap na nagpasabog sa isip ng grupo. Sumigaw si Luo Yongjan sa kawalan ng paniniwala na si Lin Zichen ang siyang kumokontrol sa mga dambuhalang baging. Samantala, ang utak ni Limuyo ay huminto sa paggana habang sinusubukang alamin kung paano ang isang normal na tao ay makatutok sa pagkontrol ng mga halaman na parang isang mataas ang antas na cultist. Sa ganap na kawalan ng salita, nagtaka na lamang si Ma Weiwei kung nakatulog ba siya at natrap sa isang kakaibang panaginip. Habang ang nailigtas na grupo ay nakatingin sa lubos na pagkagulat, sinimulan na ni Lin Zichen na planuhin ang kanyang susunod na hakbang. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga baging upang itulak sila paitaas ng malayo, sa pagkaalam na hindi niya maaaring isapalaran na makita siya ng mga ito na ginagamit ang kanyang lihim na kapangyarihan ng Devourer. Nang ligtas na silang nakalayo, dumiretso na siya sa pagtatrabaho. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng maliwanag na asul na. Liwanag habang binubuksan ang kanyang espesyal na Devourer ability. Matapos sipsipin ng isang dambuhalang sa lansan ng mga patay na halimaw, ang system ay nagbigay sa kanya ng maraming bago at malalakas na katangian ng katawan. Gayunpaman, walang oras upang magdiwang. Isang dambuhala at mataas ang antas na Minotaur Beast ang nagsimulang magwasak sa mga kalye, at napagtanto ni Lin Zichen na ang hukbo ng halimaw ay masyadong dambuhala. Dahil ang ilang halimaw ay umabot na sa mga advanced na antas, alam niya na hindi siya mabubuhay ng matagal kung lalaban siyang mag-isa. Sa pagkaalam na nakabili na siya ng sapat na oras para makatakas ang ibang mga estudyante, dumiretso siyang tumakbo upang makasama ang kanyang kasintahan na si Shen Qinggan at si Yu Yan. Mabilis niya silang hinimok na tumakbo na bago pa maging huli ang lahat. Ngunit hindi sila hinahayaan ng mga halimaw na makaalis ng ganoon kadali. Sa isang malakas na pagsabog, ang lupa ay nagkapira-piraso.
At ang lupa ay nawasak nang ang isang higanteng may matatalas na paa na centipede ay sumaire palabas sa kalye. Pagkatapos, kinumpirma ng system na ito ay isang nakatatakot at pinakamataas na antas na nightmare creature. Ang nagtataasang centipede ay nagpulupot ng mataas sa ibabaw nila na parang isang buhay na skyscraper. Sa pagkaunawa na nasa malubha silang gulo, sumigaw si Lindsay Ken para sa mga babae na lumingon at tumakbo sa kabilang daan. Sa kasamaang palad, ang kanilang ruta ng pagtakas ay instant na nabarahan ng mas marami pang higanteng centipede ang sumabog palabas sa mga kalapit na guho. Napagtanto ni Lindsay Ken na ang bawat isa sa mga dambuhalang insektong ito ay nasa pambihirang mataas na antas, na nangangahulugang ang kanilang tsansa na talunin kahit ang isa sa mga ito ay halos zero. Nagngalit ang kanyang mga ngipin sa panik, habang napagtatanto na diretso silang tumakbo sa isang ganap na dulo na walang anumang labasan. Ngunit mismong noong mukhang malapit na silang maging pagkain ng halimaw, isang pamilyar at mapaglarong boses ang nagsalita mula sa itaas. Nakaupo ng casual sa isang kalapit na tubo ay ang may siyam na buntot na demon fox na si Sujuju. Sa pagtingin pababa ng may tiwalang ngiti, sinabi niya sa kanyang maliit na lingkod na sumama sa kanya. Tinukso niya ito, habang sinasabing walang dahilan para manatili pa rito at magpalibing sa tiyan ng mga halimaw kasama ng mga mahihinang tao na ito.